So, shoutout sa mga veterans tech natin. Napapansin nyo, nakita ko kasi iba eh. Gumamit siya ng electrolytic. Okay, so usually okay naman yan. Kaya lang, syempre, i-correct na lang natin para maitama. Ayun, kasi medyo mahal din itong board na ito, kaya i-option na rin lang natin ulit sa repair. Ito yung mga nilabas natin dati na video. Nag-video tayo ng mga ganito na tinuro natin yung mga problema. Ito yung mga umaandar yung compressor, then mga 3 to 5 minutes namamatay na siya. So ang direct na problema is yung capacitor na nakakabit dito. So talaga lang likas sa ating mga Pilipino yung malikhain eh, no? So syempre sa pagiging malikhain natin, gumagamit tayo ng mga eksperimento na katulad ng ginawa natin. Ayan. So, okay naman. Kasi may mga bagay naman at kailangan natin subukan para malaman natin kung mali o tama. So, okay naman. At least, nagpupursige siyang matuto. Ano? Ayun. So, ginamit niya dito is electrolytic. So, magkaiba ang electrolytic sa non-polar. Pero parehas naman siyang capacitor. Kaya lang, may polarity siya. So, nangyari sa kanya is lumobo. Good day mga ka-tech. Shoutout sa ating mga veterans tech dyan na malulupit. Okay. So meron sana ako iti-testing ditong unit na Daikin. So naisipan ko lang gawa ng video. Ayan. Okay. So ito yung mga unit na dati ay, yan yung mga unang inilabas natin sa video, no? Ito. So may mga natuto naman. Pero mas marami na rin natuto, ano? Mas marami din ang basher. Sabi gano'n din. Okay lang naman. At least may natuto kahit pa paano. Ayan. So, sinishare lang naman natin. So, ito dapat, nilagyan ko na ito ng wiring. Indoor and outdoor. So, papaandarin ko na sana para makita ko kung ano yung problema. So, medyo napahinto tayo ng pagpapaandar ng unit. Kasi may nakita ako doon sa loob. Ayan. Okay. So, for check up pa naman itong unit. Ayun o. Ewan ko makikita nyo yun baba. Yun o. Ito. So meron siyang kakaiba na nakakabit dun sa loob. Ayan. Okay. So kakalasin ko na lang muna para makita natin. Naka-cable tie? Ayan. Yung naka-cable tie na yan. So medyo natuwa tayo ng konti kaya ginawa natin ang video. Okay. Ayan. So kakalasin ko lang muna. Nakakatuwa din minsan talaga ang mga ka-technician natin. Minsan talaga makikita mo, magagaling mag-comment. Yan, magagaling magturo sa comment. Mali yung ating mga ginagawa. Ayan, yung sa atin naman, it's tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Ayan, so itong problema ng unit na ito, ito yung mga unang inilabas natin. Ikaw pa ang gumawa nitong video nito eh, no? Sinusunod sa'yo. Ayan. So, kakalasin lang natin. So, sa atin kasi, sa Pilipino kasi talaga, number 1 na talaga tayo sa pagiging veterano, sa pagiging technician eh, no? So, ayan. Makikita natin talaga kapag Pinoy ang tumirada sa unit. Okay. So, pakisagot mo muna. Yeah. Okay, so nagkaroon lang tayo ng konting delay dahil may dumating na lalamove doon. Ayan o. So, shoutout sa mga veterans tech natin. Napapansin nyo, nakita ko kasi iba eh. Gumamit siya ng electrolytic. Okay, so usually okay naman yan. Kaya lang, syempre, i-correct na lang natin para maitama. Ayun, kasi medyo mahal din itong board na ito, kaya i-option na rin lang natin ulit sa repair. Ito yung mga nilabas natin dati
na video. Nag-video tayo ng mga ganito na tinuro natin yung mga problema. Ito yung mga umaandar yung compressor, then mga 3 to 5 minutes namamatay na siya. So ang direct na problema is yung capacitor na nakakabit dito. So talaga lang likas sa ating mga Pilipino yung malikhain no? So syempre, kapag giging malikhain natin, gumagamit tayo ng mga eksperimento na katulad ng ginawa natin. Ayan. So, okay naman. Kasi may mga bagay naman at kailangan natin subukan para malaman natin kung mali o tama. So, okay naman. At least, nagpupursige siyang matuto. Ayun. So, ginamit niya dito is electrolytic. So, magkaiba ang electrolytic sa non-polar. Pero parehas naman siyang capacitor. Kaya lang, may polarity siya. So, nangyari sa kanya is lumobo. Kasi ang electrolytic is may positive, negative. So, ang non-polar, walang positive, walang negative. Okay? Pero, same ng value. 20 microfarad, 450 volts, DC. Okay? Kaya lang, magkaiba siya ng gamit. Okay? So, ito ang gagawin na lang natin. Lipat tayo dito. Kakabitan na lang natin ang tamang capacitor. Yan. Eto, may mga naka-ready na tayo dito capacitor. Ito. Okay? Ayan. May mga stocks pa tayo. Kalasin na lang. Okay, so nung nag-start tayo nito na nag-tour, siguro mga ilang years na? 3 to, para mga 3 years na yung mga video na ginawa natin na inilabas natin ito. So, hindi na siya sikreto. Hindi na sikretong trouble dahil inilabas natin. Ayan. Dati, ang price nitong capacitor na ito, mura lang. Parang less than 100 pesos lang, no? Then, nung nilabas natin sa vlog, marami nang nag-order. Siguro may mga natuto. Shoutout to sa mga natuto. Ayan. Yung iba talagang ginawang eksperimento na rin. Oh, di ba? Teka, alasin natin. Oh. So yung capacitor niya is nilagyan ng cable tie. So yung value is 450, 470 UF by asan ang volts nun? Okay, so mali. 450 volts. 470 microfarad. So 20 UF lang to. Okay. So shoutout sa nagkabit nito. Mali po yung naikabit mo ha. Ang sundin nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Kung ano yung value. Yan o. Maalog pa o. Kung ano yung value na nakakabit talaga sa kanya. Kasi dinesign na siya ng ganyan eh. Ayan, madali lang naman. Ito naman may mga na-order naman ito. Kaya lang, matataon ka talaga kayo minsan sa mga online na nagbebenta nito. May nakukuha kayong fake na ganito. Mabilis siyang nasisira. Pumuputok ka agad. Ayun. So, dati parang less than 100 pesos lang ang order namin. Ngayon, biglang nagmahal eh, no? Nasa 400 plus na yata, 350. Ang presyuhan. Ayan. Okay, so ito kasi yung mga nilabas natin na video na marami ang natuwa. Then yung mga natuwa na iba, bandang huli nagagalit na rin kasi naituturo natin ang naituturo. Yung mga bagay na natutunan din. So para sa akin naman, hindi naman siya kawalan ba? Sabi nga yung isang pirasong tinapay ba kaya mong hatiin do sa mga ibang nagugutom pa, no? Ayan. So, senior lang natin. Okay, para lahat matuto. Hindi naman pwedeng kayo lang natuto. So, sa sobrang galing, ganito yung nilagay. Susubukan lang natin. Ang naggawa pa nga nito, si Marites, No? Mga ikaw, Marites, ang nagturo nito, ha?
Ha? Hindi naman nagtanong sa akin. Pagka mga ganyang bagay, magtatanong kayo kay Marites. Yan, okay. Yan, okay na. So usually naman yan, na-check yung capacitor na yan, kahit nakakabit. So yung pinakamalapit na value, lalo na yan, di ba? Nag-set tayo sa capacitance. So dapat digital na may capacitance checker. So dito pa lang, check mo na siya. Tingnan natin. Ayan. So yung pinakamalapit, yan, 27, 26, unti-unti bumababa. Nakakabit siya sa board kaya hindi mo makukuha ang exact value. Pero reference mo siya, yung pinakamalapit, ayan, naka 23 microfarad, ha. Ayan. Doon sa ibabaw, ngayon, kung hindi mo binaklas, tingnan nyo lang kung saan pumunta ba yung daan na yan dito. So pwede rin kayo dito mag-direct na mag-check sa ibabaw. So kita nyo na kagad, di ba? Okay, di good na. Ngayon, kung pumalo siya ng mas mababa sa 20, ibig sabihin, defective na kasi 20 UF siya. Pero kung lumampas siya sa 20 plus pag nakakabit, ibig sabihin niya, good. Then, kapag tinanggal niya, dapat 20 UF pinakamalapit lang. Hindi ka babagsak na hanggang 10, 15. So, siguro 18 microfarad. Pwede pa siya. Okay? Ayan. Okay, lalagay lang natin ng silicone. So, ito yung importante na lagi sinasabi natin. Lilinisan nyo ito. Pagkakabit. So, ang problema niya, ito rin lang. Yan. Okay. So, malinis na siya. Punasan na lang natin ng maayos. Okay. So, kukuha ko ng silicone grease. Ayan. So, sinishake ko ng bahagya kasi yung laman kasi sa loob may parang oil na nangingibabaw. Yun. Okay. So, kakamayin ko na. Hindi naman ito napapanis. Yan. So, ito importante na may ayan. Silicone. Oop. So, medyo malinis naman yung board eh. May konting uling-uling lang. Kasi malapit ng pumutok. Malapit nang maging ano siya. Happy New Year. Okay. So, sa higpit naman, yung pinapasunod natin is 3.5 lang doon sa pang tornilyo natin. Okay. Ayan. So, ito yung mga unang video na nilabas natin sa YouTube. And nilabas din natin doon sa page, yung unang page natin na nawala na ngayon. Ayan. So, marami naman ng sasabi nating natuto. Ipitan natin ng konti. Yan. So, marami din ang rambas kasi wala daw tayong in situ. Nagtuturo tayo. Okay. So, hindi tayo tinuturo sa testa. No? Ayan. So, magkaiba po lilinawin lang natin. Kapag ka ganito, katulad yan, pwede naman mag-eksperimento. Pero ang ikabit nyo, yung pinakamalapit na value. Katulad nito, magkaibang capacitor siya. Ito electrolytic, ito non-polar capacitor. So, doon pa lang magkaiba na siya. Pero, usually pwede naman yan. Ang problema lang, kailangan mong makuha yung line kung alin yung positive. Kasi ang dadaan dito is positive-negative supply. Galing dun sa diode, positive-negative supply, papunta doon sa IVM supply
natin from dito papunta doon. So dadaan lang ng capacitor and diode. So dapat kukunin mo kung alin yung positive. May nakasulat yan dito, positive. Positive, ito negative. So doon din lang naman yan nakatapping sa positive and negative ng capacitor. Dumaan lang siya ng isang resistor dito. So kung gumamit kayo ng ganito, usually umaandar naman talaga siya. Pwede, pero hindi lang natin ina-advise na ganito ang gamitin nyo, electrolytic, dahil magkaiba siya dun sa pagkakadesign. Ganito talaga gagamitin nyo. Yung iba gumagamit ng pang washing machine, pwede rin siya. Kaya lang malaki, pangit tingnan. Malalaki yung capacitor na pang washing machine, 210 microfarad. Pwede naman siya, maandar naman siya. Pero kung makakuha kayo ng original na ganito, original ay ikabit nyo para hindi naman pangit tingnan. So sa electrolytic, kung gumamit kayo ng electrolytic, siguraduhin nyo yung tapping nyo is sa positive. Ang positive is itong walang guhit, ang negative yung sa kabila. So pwesto nyo. Pero kung tatanungin nyo, hindi ko siya i-advise na gumamit kayo ng ganito. Gumamit kayo ng tamang value. Okay? Lalo na kung nag-experiment kayo. Pag nag-experiment kayo, ang ikabit nyo yung pinakamalapit na value. Lalo na kung hindi nyo kabisado. Okay? Ayun. So, ganun lang kasimple. So, wala namang perfecto. Lahat nag-uumpisa sa hindi marunong. Ano? Lahat minsan yung iba nag-eksperimento. Ako sa totoo lang, ginagawa ko rin naman yan. Minsan, eksperimento ko rin eh. Kasi ang katwiran ko, may mga bagay na wala namang mawawala. Kung susubukan, hindi mo malalaman kung mali, kung hindi mo gagawin. O hindi mo susubukan. Kaya lang, pag nagkamali ka na, sinubukan mo pa ulit, eh, ang tawag doon, bisyo na. Ano? Ayan. Hindi pwedeng gawing bisyo. Hihingal ko. Yan, kulang sa sunmig light. Susubukan lang natin. Ano? Walang budget ng sunmig light eh. Kinuha mo yung budget ko eh. Grabe siya. Wala sa akin ha. Kapag bintang ka. Kinuha po yung budget ko pang sunmig light. Ayos nga natin. Pupwesto lang natin ang ayos. Saan ba yan? Ayun. Okay. Ayan. So marami kasi ang gumagawa na rin ito. And marami tayo na-appreciate naman ng iba yung ginawa natin na para sa kanila. So yung iba nga lang, may mga tao talaga din hindi nakaka-appreciate ng mga bagay na ang gusto lang eh kabig. Minsan ayaw na bigay. Gusto lang makakakabig. Okay na yan. Importante lang matuto kayo. Makapag-share tayo. Ayan. Okay. So, hindi ito reels ha. Video. Sige. Natuwa ako doon sa mga comments sa reels eh. Yun. Positive. Puti. Yan. Hindi makita eh. Pasok. Susubukan natin. So, buti hindi ko kasi pinaandar. Kasi titesting ko sana. Binuksan ko muna yung loob. Di nga nasilip ko. Na in-eksperimento pala siya. Ayan. So, tinalo pa si KR ni Baron eh, no? Yung puro power, walang knowledge. Okay. So, ikakabit lang natin lahat. Ito. Sensor. Ang sensor naman ito ay madali naman check. Usually, nasa 16K ang value na nakukuha natin. Uniform naman siya eh. 16. Then, sa EEB, naituro na rin naman natin sa yung sa EEB, eh, no? So, marami na rin ito, yung EEB.
Pag may nakita kayong spot kalawang doon sa pinaka-iibi, so usually, papalitan nyo na. Huwag nyo na ipapilit na yun pa rin ang gagamitin. Okay? Susubukan natin kung aandar. Basta sabit itong pan. Okay. Sige. Lalagyan lang natin ng maayos na tornilyo. Wala sabit? Okay. Medyo sumisikip na itong aking naka-un na. Okay, so waiting na lang tayo. Tingnan natin kung aandar. Nag-on na siya. Ayan. Blower na rin. Antayin lang natin kung aandar talaga siya ng diretso. Kita ko sa salamin yun. Ang pogi ko sa salamin. Since kapag direct yung video, maputi yung buho ko. No. Ayan no. Okay, so standby lang tayo ha. Ayan. So, marami ang natuto dito sa pagkakabit ng capacitor na to. Hindi na siya sikreto. Kasi dati yung, meron tayo isang ginawa sa TCL, no, yung EA error. So, naituro na rin naman natin doon sa ibang mga trouble pa. Yung iba, napapanood ko na nga sa video eh. May mga gumagawa na rin. Yun. So, thank you din doon sa mga nakaka-appreciate ng ginagawa natin. And thank you din doon sa hindi nakaka-appreciate. Ayan. At least natuto, ano. So, standby tayo, ha. Ayan, so may light indicator din siya sa loob. Ayan, nagbiblink na kulay green. Ayan, mandar na rin yung pan. Yan naman yung pan, mandar na. So, kapag andar ng pan yan, susunod yung compressor. Ayan, mandar na rin ang compressor natin. Ay, yung low side, Yan. Ito ay high side, kung tawagin natin, ha. Yung nasa baba nito, low side. So, may magko-comment na naman sa atin, mali daw. Eh, kasi nirelease ko lang ba nang wala naman sa direksyon. Yan. Okay, so ayan, bumobomba na siya. Okay na, umaandar na siya. I-off ko na lang muna. So, ipipix ko na lang ito. Ayan, so okay na yung ating unit. Okay, ulitin lang natin ha. Hanggat maaari, huwag kayong gagamit nitong ganitong klaseng capacitor. Magkaiba siya. So, iba na nga yung ikinabit, iba pa yung value. Sana 20 UF din. 20 UF for 50 volts. Kaya lang kasi, ang magkaiba siya, non-polar. Example po. Kita naman yun, kahit sa itsura ng stocks natin, magkaiba naman siya. Meron siyang negative and may positive. Pag tinawag nating electrolytic. Ang non-polar, wala siyang polarity. Kahit pabaliktad o kahit pa ganito ang kabit mo, pwede. Pero kung gumamit ka nitong electrolytic, make sure na yung may guhit na yun is dun sa negative supply. And then yung kabila is sa positive supply. Kung magkabaliktad ka, ito ang naging positive mo, ito ang negative, puputok talaga siya. Ayan o. Aanog. So, siguro, kung baliktad yan, bahagyang aandar, pero hindi tatagal, puputok siya. Kasi may polarity eh. May positive, negative. Compare do sa ginamit natin, kahit na anong pwesto niyan, anong pwesto, bali-baliktarin mo, once na buo yan para doon. Then, hanggat maaari, kung makahanap kayo ng original nito, original gamitin nyo. Medyo mahal nga lang ng konti. Okay, so marami kasing nabibili nito sa online. Usually, kaya makikita nyo is fake yung capacitor. Pero tama naman value. Kaya minsan hindi tumatagal eh. Merong 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. So, na-experience nyo rin naman yung mga gumagawa na at nagkakabit nito. Ayan. So, yun lang naman. Sa senior natin, natuwa lang talaga ako kasi talagang likas na sa ating mga Pilipino talaga yung mag-eksperimento eh, no? Gumawa. Yun nga lang, siyempre, gusto rin matuto. Hindi naman natin mako-question yan. Pero, dapat,
ang gagawin natin, yung pinakamalapit na value. Or, kasi ngayon may Google na eh. Kapag nakita natin ano yung difference ng electrolytic sa non-polar, so pwede naman nating i-Google. Kung makita natin na magkapareho, o may pagkakaiba, so hindi natin talaga siya pwedeng gamitin. Kung other parts na ginamit natin, yung MOSFET at IGBTs, magkaiba pa rin siya. Pero meron kaming parts na ginagamitan ng IGBT kahit para sa MOSFET siya. So gumagana siya. Depende ah. Kung hindi nyo pa talaga na-experiment o na-experience, hanggat maaari, huwag nyo gagawin. So pwede naman magtanong. Kaya na pag sa amin nagtanong, ang tagal namin sumagot. Kasi sa sobrang dami ng tanong, limitado na yung sagot. Okay? Sige. Okay na tayo. Ayos na to. So, yun lang ulit ha. Pag mag-eksperimento kayo, yung pinakamalapit na parts ang gagamitin nyo. Huwag yung sobrang layo naman. Ano? So, hindi na eksperimento yun. Trial and error, no? Okay? Ayos!